Talagang po yan, no? Unang tanong ni Ichi, paano daw ba nabaling ang paningin ng Panginoon sa mga hintig? In Romans chapter 11, kung hindi kayo interesado, di huwag na po kayo magbuklat ng Biblia niyo. Sa interesado, magbuklat. No? Pero kung tayo umasang, alam natin lahat ito. Romans chapter 11. Sign natin from the start. Verse 1. Ito ngayon ang tanong ko, tinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ang sagot ko, hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita, sabi ni Apostol Pablo, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili niya. No? Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumain siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta at giniba ang inyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? No, iniisip po ni Elias, wala na siyang kasama. Siya na lang nag-iisa. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosan si Baal. Ilan ba'y tinira ng Panginoon? 7,000. No? Hindi po out of curiosity, hindi alam ito ni Propeta Elias na may naka-reserve pala ang Panginoon 7,000 lalaki. No? Nagtira ko ng 7,000 lalaki, hindi sumamba sa Diyos-Diyosan si Baal. Ganon din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Tingnan niyo po, gayon din naman sa kasalukuyan, nasa present na panahon tayo, present season, sino yung mga hinirang ng Panginoon? Manampalataya. Sino yan? Tayo. Sino po yan? Ako. Dapat sabihin mo, ako yun. Ako yun. Ako yun. No? Amen. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, tanda natin, tinawag tayo dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Maliwanag na iyon ay hindi sa gawa, sapagkat kung ang gawa, ang ginawa ng taong batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang minimithi, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tignan niyo po, hanggang ngayon naman po, matigas ang ulo ng bansang Israel. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano merong religion dito sa Pilipinas, ganun din ang existence ng mga religious sect doon sa bansang Israel. May Muslim din doon, may Protestante, may Aglipayan Church, may Katoliko, may Rizalista, meron din po lahat doon. Walang pagkakaiba dito. No? Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Tingnan niyo po yung lakad ng panahon na yon. No, before Jesus Christ BC, napakatagal ng panahon, pero yung sinasabi po hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon, maging sa loob ng church, meron pong binigyan ng Diyos ng mapupurol na diwa. Paulit-ulit mong sinasabi ang salita ng Diyos, hindi po maintindihan. Because they pretend, nag-a-assume sila na naiintindihan pero hindi naman talaga. They assuming na naiintindihan pero hindi. Bakit po? Binigay sa kanila ang mapurol na diwa. Mga matang hindi makakita, mga tengang hindi makarinig hanggang sa panahon ito, hanggang na nag-e-exist po ang Biblia,
It always follows. It always connotes. Yung panahon ito, hindi mawawala yon. Na hindi po talaga maiintindihan ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ni David, maging bitag at pagtibong nawa ang kanilang pagpipista. No? Maraming pista ang ginawa po sa bansang Israel. Pero ang pinakamahalaga po na dapat nating malaman, yung 7 P's of Israel. Nakabase po dito, nakasalalay dito yung beginning up to the end of this world, doon sa 7 P's na yun. No? As of the moment, halos 5 P's na po yung nangyayari, hanggang Feast of Tabernacle. Ang huling P's na lang po na dapat pang mangyari para ito'y matapos na, alam niyo bang, Feast of the Trumpet. Yun na lang po ang hindi nangyayari. Kasi sa Biblia, yung last trumpet of God, ibig sabihin po nun, rapture of the church, tatanggalin na lahat ng mananampalataya dito at dadaanan na po ng tribulasyon ng lahat ng mga unbelievers. Right? Amen. Lumabo nawa ang kanilang mata na hindi sila makakita at sila ay makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila ay tuluyan ng mabuwal o mga matay? Ang sagot po ni Pablo, hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan. Ano yung kasalanan ng bansang Israel? Walang panampalataya. Ano ang kanilang kasalanan? Sin of ano? Sin of? Dinilito ng Panginoon sa John 16. Yung sin of unbelief. Bakit po? Hindi nila inaakalang ang Mesiya o ang Savior ay ipanganak sa sabsaban. Ang inaasahan po nila, manganganak ang isang birhen sa royal palace o palasyong lugar. Hindi po doon sa manger. Amen ba? Amen. Doon pa lang po, rejected na kagad ng Panginoon. Bakit? Wala nga siyang mapanuluyan doon. Kaya sabi po nung nandun sa ine, meron kami dyan, sabi ni Joseph, kahit na lang po doon sa sabsaban ng inyong mga hayop, kasi manganganak na si Mary. Nandiyan ba kayo? Naintindihan ba natin? Doon pa lang po, first time na nare-reject na ang Panginoon. No? Ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang maingit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagbaksak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? No? And then, tingnan niyo po, bakit nangyari yun? Balik tayo in Romans chapter 10, 1 to 4. Sabi ni Pablo, dahil alam niya po na merong hindi magandang mangyayari sa bansang Israel. No? Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Bakit nga po? Mali yung kanilang kaalaman dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na ang magliligtas sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na hindi man lang po nila tinanggap.
Paano hindi tinanggap? Tingnan niyo po. Sa John chapter 1, Juan, kabanatang 1, talatang 10 hanggang 13. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Sino ang salita? Jesus. Jesus. Pumunta siya sa kanyang bayan. Ano nangyari? Natutulog. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po yun, ano? Romans 10, verse 3. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Tandaan natin, hindi kagustuhan ng tao o hindi sa kagagawan ng tao, kundi sa kalooban at layunin ng Diyos. Ano po? Kaya sabi ni Pablo sa Romans 10:3, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang maging matuwid ang tao, nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasako